Maluwalhating pagbati, mga mahal na mga taga-subaybay. Narito ang iyong pinglasa mula dito sa bundok, Isarog. Sa pagkakataong ito, ang paksa natin ay tungkol sa mga sinaunang kagamitan ng aming mga ninuno dito sa bundok, Isarog. Ilang ulit na nating pinag-usapan ang aming mga kaugalian. At sa pagkakataong ito ay tatalakayin natin ang mga sinaunang kagamitan gamit ng aming mga ninuno. Alam natin na kaming mga agta ay lagalag, gaya ng ipinakita natin sa ating huling yugto. Tama, bilang mga lagalag ay kami din ang pinakamahusay at matyaga dahil sanay mamuhay sa kagubatan. Bilang mga lagalag, ang mga pansamantalang tirahan na gawa sa mga sanga bilang poste, sapat na ang mga dahon ng palma o saging bilang dingding o bubong. Naninirahan sila sa mababang lupain noon. Subalit, sa pilitan silang unti-unting umakyat sa mga kagubatan, burol at bundok dahil salungat sila sa pamamaraan ng mga dayuhan at mananakop, tulad ng mga Kastila. Dahil karaniwang nagkalat sila sa mga bulubundokong lugar, nahihirapan ang mga Kastila na ipakilala ang Katolisismo sa kanilang populasyon. Karamihan sa kanila ay lumaban sa pagbabago na naging dahilan para mahirap para sa mga Espanyol na sakupin ang kanilang mga lugar. Isa rin ito sa mga dahilan kung bakit napanatili nila ang kanilang mga katutubong kaugalian at paniniwala hanggang sa kasalukuyan. Ang aming tribong agta dito sa bundok Isarog ay walang anumang naiwang lumang gamit na maituturing na larawan ng mga tribo ng mga Aita sa ngayong saling angkan. Ang mga pampuok na materyales sa paligid tulad ng kawayan, ratan at kahoy ay ginamit para sa silungan ng mga kasangkapan at mga sining. Ang mga Aitas, ang pagiging bihasa bilang mga mangangaso noong mga araw ay hindi gumawa ng anumang mga palayok o ibang bagay kung ihahambing sa iba pang katutubo sa bansang ito na nagpapahiwatig ng kanilang mga kaugalian sa sining, gaya ng pagmamarka sa katawan sa pamamagitan ng sadyang pagsugat ng kanilang mga balat sa kanilang likod, mga braso, dibdib, binti, kamay, binti at tiyan, at pagkatapos patuloy na dinadaan ang mga sugat sa init ng apoy, binabahiran ng maasim na dayap at iba pang paraan upang bumuo ng mga peklat. Ang iba pang mga tribo sa ibang mga lalawigan ay nagsasagawa ng iba't ibang paraan, kabilang ang pagputol ng mga ngipin. Gamit ang isang kikil upang baguhin ang kanilang mga ngipin sa tamang panahon ng pagbibinata. Ang mga ngipin ay tinina ng itim pagkaraan ng ilang taon. Habang sa ibang mga rehiyon, may mga tribong suot gamit ang mga bulaklak at dahon bilang palamuti para sa mga pagtitipon. Ang mga bigkis, kwentas ng tinirintas na ratan na may kasamang ligaw na balahibo o tingo ng baboy ay madalas na isinusuot. Ayon sa aming mga matatanda, hindi nila ginaya ang anumang mga simbolo na walang kinalaman sa kanilang mga katawan. Ang mga ganyang sining sa katawan ay hindi nila ginawa ayon sa aming mga matatanda. Maliban sa aming napakapayak na pamumuhay, kami dito sa bundok Isarog ay kasiyahan na namin ang mga instrumentong pangmusika gaya ng balalong, hamudyong mula sa malaking kabibi,
at ang baguliling. Ang aming kinasanayang kasuotan noon ay mula sa mga balat ng puno na pinupukpok bilang balot sa katawan. Ito ang karaniwang kasuotan ng mga lalaki at babae. Sa paglipas ng panahon, naging bihasa sa paghabi ng mga hibla ng abaka. Ang nahabing sinamay ay gamit bilang tapis at bahag para sa mga lalaki. Ang pana at sibat ay gamit bilang sandata. Ang mga sibat noon ay may mga ulo ang palaso na gawa sa bato. Maraming nanguhuli gamit ang mga pana at palaso. Ang mga palaso ay may iba't ibang mga talim gamit para sa kinakaukulang uri ng hayop ang kanilang itinutugis. Isa para sa ibon, isa para sa butiki, at iba ang para sa baboy ramo. May mga nakamamatay na palaso na inihanda na may lason mula sa mga dagta ng puno. Noong pangalawang girang pangdaigdig, sa gubat, marami sa aming mga katutubo ang patuloy na gumamit ng mga pana at sumimpit. Subalit, noong ika-20 siglo, ang karamihan sa mga kaugalian sa pagpapana ay unti-unting nawala. Ang ilan ay lubusan ng nakalimutan. Ang pagbubukod ng tribo ng Aita ay nanapanatili ang lumang sining ng paggawa ng pana. Gayunpaman, ngayon ginagamit lamang nila ang kanilang mga pana para sa pangangaso ng mga hayop. Ang balalong ay isang gawa sa kahoy mula sa bahagi ng kawayan na ginamit bilang paraan ng pagpapahiwatig ng babala. Pagtatawag, gayon din gamit kapag may pagtitipon, hindi lamang noon bago dumating ang mga dayuhan, kundi sa mga ilang liblib na lugar dito sa Isarog. Gamit pa rin ang balalong bilang paraan ng pagbabalita. Ang paghampas ng balalong ay hudyat ng pagsisimula ng isang mahalagang kaganapan. Pagsindi ng apoy. Bilang mga sanay sa gubat, ang mga agta ay nakakasindi ng apoy mula sa ahit na kahoy at nagkukuskos ng 2 piraso ng tuyong kahoy. Pagluluto sa isang hukay. Bilang sanay sa kagubatan na ang mga sinaunang agta ay matyagang nakaligtas sa kagubatan sa pamamagitan ng kanilang pinakamahalagang lumang mga kasanayan, ang kanilang katutubong kaalaman. Ang kanilang paraan ng paghahanda at pagluluto ay nakakagulat na walang kagamitan. Ngunit, ang pagkain inihanda sa isang napakasimpleng paraan gamit ang mga nasa paligid lamang, gaya ng mga sariwang ligaw na ugat, gulay, kabute, umaasim na dahon o bunga ay sapat ng pagkain. Pagluluto sa kawayan. Maaari silang gumawa ng mga kagamitan sa pagluluto at mga kagamitan sa pagkain sa pamamagitan ng paggamit ng kung ano ang nasa kanilang kapaligiran, kahit na sa mga mahalagang pagtitipon. Ang bigas ay niluto na may katamtamang dami ng mga tubig hinalo sa loob ng tangkay ng kawayan bago ito takpan. Ang tangkay ay dinirektang inilagay sa apoy upang maluto ng ilang minuto. Bukod sa kanin, iba't ibang pagkain ang niluluto bilang gulay, isda o karne sa isang kawayan. Ang bias ay isang poste ng kawayan na ginagamit sa pag-iigib ng tubig na maiinom. Ang kawayan ay napakahalagang gamit sa lahat ng dako, hindi lamang dito sa bundok Isarog. Noon pa man,
Ito ang aming paraan ng pag-iigib ng inuming tubig sa mga bukal para sa aming pang-araw-araw na pangangailangan. Ang putol na bahagi ng kawayan na puno ng tubig ay sapat dalhin ng matanda at mga bata. Ang lubang ay maaaring kagamitan sa pagdurog o paghahalo ng iba't ibang sangkap. Maaari itong magamit para sa parehong mga layunin sa pagluluto, pati na rin sa kinaugalian sa paghahanda ng mga panggamot. Ang matigas na bahagi ng puno ng niyog, ginagawa itong mainam na material para gamitin sa paggawa ng mga lubang dahil sa tigas, mabigat, matibay at laban ito sa kaagnasan. Binubugbog namin ang aming inaning palay, mga pinatuyong prutas, gaya ng kape, kakao, linutong halamang ugat, kabilang ang kamuting kahoy o saging na hinaluan ng murang niyog. Pinatamis. Ito ay inihahain sa mga pagtitipon. Ang paggagamit ng lubang ay bahagi ng mga pagtitipong pangkasayahan noon pa man. Ang sulo o karaba. Ang mga unang sulo ay mula sa mga tuyong mga sanga ng kahoy, balat at dagta. Pinagsasama-sama ang maraming patpat, pagkatapos ay sinindihan. Ang mga sulo ay isang pangangailangan para sa amin sa paglalakad sa kahabaan ng madilim na gabi sa kagubatan, sa pangangaso ng mga ligaw ng hayop, pangingisda, pangaharana, o pagtawid sa malalawak na kagubatan sa dilim. Ang banig ay mula sa mga dahon ng mga puno ng palma, saging, niyog. Kadalasan, ito ay hinabi at pangkaraniwang gamit na tulugang banig para sa sambahayan ng mga agta. Ang mga babaeng agta ay bihasa sa paghahapi ng mga dahon ng palma. Ang banig na gawa sa dahon ng palma ay malusog sa katawan, matibay gamitin, at isang pinagkakakitaan para sa mga aita hanggang sa panahong ito. Ito ay mabibili sa ngayon sa lahat ng mga pampuok na pamilihan. Baon ng nyog ay gamit bilang mga pinggan para sa pag-inom, sandok sa pagluluto. Ang bao ay mahalaga sa amin sa pag-aalay ng anuman bilang lalagyan ng iba't ibang pagkain, iniaalay sa pagsasagawa ng mga ritual para sa mga espiritu. Gayon din, ang bao ng nyog ay isang pangangailangan para sa pagkain bilang mga plato para sa pagluluto, bilang sandok at inuman. Ang mga dahon at balat ay karaniwan para sa mga bubong at dingding, para sa mga kubo mula sa niyog, abaka, at ang espesyal na sari-saring dahon ng palma ay karaniwang hindi lamang noong unang panahon, kundi hanggang sa kasulukuyang panahon. Ang isa pang sikat na dingding ay ang sawali, na gawa sa mga panipis na bahagi ng kawayan. Ito ay gamit para sa mga tahanan ng mga Pilipino hanggang sa kasalukuyan. Ang paghabi ay nangangailangan ng tiyaga at katumpakan, at ng kinalabasan ay isang kasikasiyang produkto. Sa pamamagitan ng sining ng paggawa ng kawayan, makikita natin kung paano ginamit ng mga katutubo ng Pilipinas ang mga pinagkaloob ng kalikasan. Ito ay isang maliwanag na halimbawa ng pagkamalikhain, pagiging maparaan at paggalang sa kapaligiran. Ang ratan ay may napakaraming kinaugaliang gamit bilang gamot, bilang panali para sa paggawa ng balsa, paggawa ng bahay,
kulungan ng isda, poste, teklis, para sa lalagyan ng mga kalakal. Ito ay hindi lamang mahalaga bilang isang kalakal, ngunit sa pagkakataong ito ay mahalaga ito para sa mga paggawaan ng mga muebles at sining ng pagyari sa kamay. Ang kahoy na araro o asarol. Ararong kahoy ay gamit sa pagsasaka, noon hila ng kalabaw at suyod. Ang pagtatanim ay pawang gawa ng kababaihan lamang sa nasabing bukirin na ginagawa minsan lang sa isang taon dahil sa walang tubig. Ang pamamaraan ng pag-aani ng palay ay ginagamitan ng panggapas ng lingkaw at gigiik ng paa o pagpapalo. Nakakalungkot at nakakasayang dahil sa napakapayak na pamuhay ng aming mga ninuno, wala silang naipamanang tunay na kagamitan nila noon. Sa paglipas ng panahon, para sa amin noon, ang itak na gawa sa bakal ay siyang napakahalagang gamit ng aming mga ninuno. Dahil ang halaga nito ay katumbas ng kaligtasan ng buhay sa kagubatan. Sa mga kwento ng aming mga lolo at lola, ang malaking lupain ay ipinagpapalit lamang sa isang itak. O itak ang siyang kahilingan ng ama ng dalaga upang ipakasal sa isang binata. Ganoon dito sa amin noon. Bagamat sa panahon ngayon, totoong maraming nawala at nakalimutan na ang mga sinaunang kagamitan. Subalit sa ngayon, marami pa rin sa mga naiwang kaalaman ang aming ipinagpapatuloy at sinusunod. Ang susunod nating tatalakayin ay kung paano namin makuha ang pukyutan sa aming alam na pamamaraan dito sa Bundok Isarog. Maraming salamat po.